init mga katipid tips. Napipicture nyo na po ba kung ano po yung gagawin po natin? Dahil malapit na po ang November, so ngayon magdi-DIY po tayo ng kandila. Ito sa video po na ito, gagawa po tayo ng kandilang white at papaano po gumawa ng kandilang may kulay at kung papaano po gumawa ng kandilang may scent. Kaya samahan nyo lamang po ako hanggang huli. Mali nyo, yung inyong maaaring katanungan is nakapaloob na po dito sa video. Okay, so bago tayo mag-start, isa-isahin ko po muna sa inyo yung mga materyales na gagamitin po natin. Itong nasa unahan, ito yung hulmahan na gagamitin po natin. Pero madami pa naman pong idea na pwede po paglagyan. So ito po yung available na nandito na po sa bahay. At itong sumunod is yung wax na gagamitin po natin. Siyempre ito yung pinaka-importante para makagawa po tayo ng candle. So maraming wax yung pwede natin gamitin. So yung meron ako dito is paraffin wax at saka beeswax. Meron pang mga coconut wax, meron pang soy wax. So kaiba-iba na lamang po yung presyo niyan. Pero dun sa tinignan ko, ang pinakamura is yung paraffin wax. Lalagay po ako ng link store kung saan ko po itong mga na-order. So halimbawa kung talagang kakaririn nyo to, pwedeng per sako din po yung bilhin po natin. Pwede rin po tayong gumamit ng thermometer, yung kutsarang mahaba, panghalo natin kapag tinutunaw na. Tapos meron tayo ditong pitchel na stainless. Bali ito, ginagamit, double broiler tayo. Pwede to, yung nakapatong sa tubig. Tapos nandito, yung wax po natin. O kaya naman, kapag tunaw na yung wax natin, ito yung pasasandok natin. Tapos, ito yung ipang sasalin po natin para mas mabilis. Meron tayong nylon wick. Merong mabibili na purong ganito lang. Wala pong ganitong silver sa dulo. Mamaya, makikita natin kung paano siya. Tapos yung scent na gagamitin po natin, meron sadya na ma-order online na scent for candle. Hindi na ako umorder kasi meron kami dito sa bahay na scent oil. Ngayon, hindi ko alam kung pwede itong gamitin. Para sa akin, experiment din po ito. Titingnan natin kung pwede po ito. Kasi ito yung mga nabibili sa SM. Sticker, double adhesive po yan. Mamaya, malalaman din natin yan. Tapos, yung pinakang color po natin, madaming pagpipilian po nito. Lahat ng kulay meron pang glow in the dark. May in-order din akong stearic acid. Ngayon, so magtatanong Ate Tipid Tips para saan po yan. So, ito is para pampatigas dun sa candle po natin at kumbaga pampakapal ng pinakang texture ng candle po natin. Base sa nakalagay po dito at base po sa mga nagagawa po ng candle na naglalagay po nito. Ngayon, dahil naisa-isa ko na yung mga pwedeng gamitin natin, ngayon ay mag-i-start na po tayo. So ngayon, unang step is, i-ready po muna natin yung mga paglalagyan po natin or yung hulmahan po natin. So unahin na po natin itong ating shot glass, bali ito po ay babasagin. Ang idea po dito, pwedeng ibenta natin ang kasama na po itong lalagyan at pwede rin naman na hindi. Kumbaga, gagamitin lamang po natin itong hulmahan. So tatanggalin lamang po natin yung pinakang candle. Para madalian po tayo, hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal po ng hinulma nating candle. Ngayon, gagamit po tayo ng dishwashing liquid. Siyempre, kayo vice cleaner po yung ginamit po natin. Tapos nilagyan ko lamang po yan ng kaunting tubig. Lagay lang natin dyan. Paiikutin lamang po natin. Pagkakasalin po natin, itataob po natin yung pinakang baso. Para hindi po mag-ipon ng water sa loob. Para hindi po tayo mahirapan sa pagtatanggal po ng hinulma nating kandila. Tapos dito, maglalagay tayo ng sticker. Ididikit lang dito sa gitna. Itong nylon wick, ilalagay lang natin sa center. Tapos idikit natin yung nylon wick. Tapos tanggalin. Tapos ilagay sa gitna. Meron ganitong lalagyan at para siyang medyo may pagkalata. So, di ba ang cute ng mga design. So, madaming design na pwede po natin pagpilian at meron na din pong pang Christmas na ganito. Ang gaganda nun. Kaya lang ewan ko bakit ito ba yung in-order ko. Kasi ang isip ko is nasa November 1. Ganun lamang din po yung gagawin natin. Ilalagay lamang din po natin sa center. So, ngayon, itong maliliit na to, para naman hindi ganyang nagtumba, ang gagawin ko, puputulan ko na siya. Yan, medyo ilalampas ko lamang dito sa labi ng lata. Yung pinagputulan, huwag po nating itatapon kasi ito ay pwede pa po nating magamit mamaya. Tapos, kung napapansin nyo, meron tayo ditong silicone na hulmahan. So, flower po yan. Mamaya, malalaman nyo po kung para saan po ito. Dahil naka-ready na yung mga pwede po nating paglagyan,
mag-start na po tayo sa pagluluto po ng ating wax. Tapos gagamit po tayo dito ng kaldero. So, kung natatandaan nyo yung kaldero na gagamitin po natin, ito yung ginamit natin sa pagkukulay po ng itlog na maalat. No, nilagyan po natin ng kulay red. Yan, sa pagluluto po ng ating wax, pwede tayong gumamit ng double broiler. Yun po yung may pinakulo tayong tubig. And then, nakapatong po yung pinakang pitchel po natin or planggana para mag-melt po yung wax po natin. Ngayon, ang gagawin ko is yung direct na. Dito na po natin ilalagay yung wax po natin. Yung gagamitin ko po ay yung ating paraffin wax. So, ito po ay 1 kilo. Nagdikit siya. Ayaw pa rin niya maghiwalay. So, ilalagay ko na lang siya ng buo dito. Tapos, dito sa lalagyan, may nakalagay naman kung ilang melting point yung kailangan natin. So, 58 Celsius yung nakalagay dito. So, lulutuin lamang po natin ito sa mahinang apoy para sigurado na hindi papalpak yung candle po natin. Mabilis lang naman siyang mag-melt kung napapansin nyo. Tapos dito, mas maganda din kung gusto nyo ng mas mabilis na mag-melt yung candle po natin, pwede po natin niyang hati-hatiin. Kaya lang hindi ko na lang siya nagawa kasi natitigasan ako, parang feeling ko ako pa yung masusugatan. Kaya ayan, tsatsagain ko na lamang po siyang paikot-ikutin hanggang sa matunaw. Okay, so ito naman, pwede naman laksan-laksan natin yung pinakang apoy po natin para mabilis mag-melt. Basta bantay at alalay po natin. So natunaw na po yung ating paraffin wax. Ngayon ay muntik na po nating makalimutan yung ating stearic acid. Ngayon maglalagay po tayo at sa 1 kilo daw po ay maglalagay ng 5% or 50 grams. And then, ihahalo na po natin dito sa natunaw po nating paraffin wax. Halu-haluin lamang po natin hanggang sa matunaw. Pagkatapos, gagamit na po tayo dito ng thermometer at kailangan daw po ay 58 degrees Celsius. Ngayon, kung wala po tayong thermometer, pwede rin naman pong tsansyahin lamang po natin. Tutunawin lamang po natin sa alalay na apoy, kailangan po ay hindi po kukulo yung tinunaw po nating wax. At kapag okay na, so pwede na po nating patayin yung apoy po natin. Gagamit na tayo nitong stainless na to. Pwedeng isandok na natin diretso, pero ako hindi ko siya ida-direct isandok. So, ito muna yung uunahin kong lalagyan. Ito na yung kandilang white natin. Ngayon, para magka-idea naman po tayo kung paano gagawa ng may kulay na kandila, ngayon ay hahatiin pa po natin ito, yung wax po natin. So, dito sa natira, maglalagay po tayo dito ng color. Okay, so ganun lang siyang kadali. Kung magluluto tayo ng kandila na may kulay, isasabay lamang po natin sa pagkakaluto. So, dito sa glass po natin, wala pa tayong nakalagay na nylon wick. So, yung pinutol natin dito, siyang ilalagay po natin dito. Kapag ito ay malapit ng tumigas, yung sa tingin po natin, pwede na po nating ilagay ito. So, ilalagay lamang po natin sa center. Didiin lamang po natin yan para siguradong sigurado na hanggang ilalim yung nylon wick po natin. Okay? So, itong green natin, kapag malapit na din po yan tumigas, pwede na rin po nating lagyan ito. So, nakadalawang idea na po tayo kung paano gagawa ng candle. Yung patatlo naman po, paano gumawa ng kandila na merong kulay at meron din pong scent. So, yun ang gagawin naman po natin ngayon. Lemon, yung gagamitin natin kasi ito yung meron dito sa bahay. So, yung itinira natin, almost nasa 500 ml po ito. Ngayon, ito po ay paghahatiin ko kasi meron pa po akong dalawang kulay. So, unahin ko po itong kulay pink at dito ay bubuhayin ko po ulit yung pinakang apoy. At kapag tunaw na yung ating dye color candle, ngayon ilalagay ko na po yung ating scent oil. So ito po ay lemon. At kapag nahalo na po ulit natin ito, na-mix na natin, ngayon ay ready na po ulit tayo maglagay po sa mga lagayan. So dito gagawa din po tayo ng color violet. So, ganun lamang din pong procedure yung gagawin po natin. Merong kulay, tapos lalagyan din po natin ng scent. At ilalagay din po natin ito sa mga hulmahan na gagamitin po natin.
So, yung 1 kilo na paraffin wax na ginawa po natin is eto na siya. Halos saktuhan yung iniready po nating lagayan. Parang isinukat. Ang gagawa nitong ating may hulmahan, pwede pa tayo dyang gumamit ng wick holder na tinatawag. Ito po yun. Pero itatapat lang natin sa butas. Yan, ganun yung itsura niya. So, talagang sure tayo na nakasenter yung nylon wick po natin. So, kung medyo nagtitipid tayo, so pwede namang wala niyan. Basta didiskartehan na lang po natin yung paggagawa. So, kapag matigas na po itong ating candle, so magbabalik po tayo. So, okay na po yung ating mga candle, pero may finishing pa po tayong gagawin dito. So, gagamit po tayo ng heat gun. So, bakit po tayo gagamit ng heat gun? So, halimbawa, kapag gumawa po kayo nito, mapapansin nyo, kapag naglagay na po tayo ng nylon wick, may posible na lumugbog po yung pinakang gitna. O kaya naman is uumbok. O kaya naman, pwede ring mangyari na halimbawa, inayos natin yung nylon wick, so magkakaroon siya ng butas or magkakaroon siya ng scratch. Ngayon, para maayos po natin yon, ang solusyon na gagawin po natin ay paiinitan po natin sa heat gun. So, magme-melt po yon, matutunaw po yung pinakang ibabaw. At kapag tumigas na po yon, makinis na po yung pinakang ibabaw po nung atin pong ginawang kandila. Pero halimbawa naman, kung pangbahay, 'di ba? Pwedeng hindi na po natin gamitan ng heat gun. Pero halimbawa kung gagawin po nating extra income, so mas better po na gagamitan natin ng heat gun para makinis po yung ibabaw ng candle na gagawain po natin. So, okay na po yung mga candle natin at ang cute nito mga katipid tips. So, hindi ko na siya nabalikan kagabi kasi nagpatulog na po ako ng baby. So, ngayon sobrang tigas na po nito. So, pwede na siyang gamitin. Gagawin natin extra income is pwede na po natin itong ibenta kasi talagang solid na yung tigas po nito. So, ito yung naiwan trabaho natin kagabi, yung ginamitan natin ng heat gun. So, talagang flat na siya. Ganitong lalagyan, meron po itong takip. Bagay na bagay siya yung mga pang-regalo, pang-giveaway. Tapos bukod doon is pwede rin nating ibenta, 'di ba? Yung warning, caution sa ilalim. Yan, 'di ba? Cute. So ito yung may scented candle po natin. So, maamoy talaga natin yung lemon dito. Laking iba dun sa hindi natin nilagyan ng scent oil. So, itong caution warning na nasa likod na ito, meron din po tayong mabibili niyan online. Dun sa ibibigay kong link is meron din po nito. Kasi halimbawa kung ibang hulmahan yung gagamitin po natin, halimbawa itong baso, so ididikit lamang din po natin dito sa puwitan ng baso, di ba? Maganda siyang tingnan kung gagawin natin extra income. Itong ganito is meron ding mabibiling box. Iba na ang candle ngayon, di ba mga katipid tips? Talagang yung iba napaka sobrang mahal. Kasi ba naman sobrang ganda na sobrang bango pa. Wala dito yung kandila na inirigalo sa amin, sobrang bango ng mga katipid tips. Amoy cake. Tapos sabi nung anak kong panganay, "Ma, sinulog regalo sa ngayon yan, ang mahal niyan." Sabi ko, "Nasa magkano?" Sabi niya, "Nasa 2,000. What? Ganun ka mahal tong kandila na to?" Talagang nasa sa atin kung paano natin i-improve yung business po natin para magkaroon siya ng presyo, para maibenta natin ng maganda. Diba? Kailangan lang talaga natin na e-effortan po natin. So, kung talagang kakaririn natin yan, so magse-search pa rin tayo ng atin para may mai-input din tayo kung paano pa siya ile-level up, pagagandahin, iaayos, para yun na din yun. Diba? So, alam ko, gets niyo na po yung ibig ko sabihin. Kumbaga, ito yung minor na idea po lamang. So, pwede pa natin yung i-level up. Depende po yun kung gaano kagusto natin yung produkto na ginagawa po natin. Ito namang nandito, namang tawag dito, tea light. Pwede na siyang ganan na lang. Pero, kalimitan, ito po ay pinaplastic. So, meron akong plastic dito para may idea po lamang. Medyo makapal lamang po yung plastic na ito. Duraplast po yung brand. Tapos, yung pinakang sindihan, itutupin nyo lamang po yan para naman po hindi nakatayo. Baka naman mabutas yung plastic, diba? Meron ako nakita candle online. Alam nyo ba na parang na siyang cake, hindi nyo siya mapapagwari na candle pala yung akala mo pagkain siyang nakalagay sa baso. Sobrang ganda ng gawa. Lalagyan nyo lamang po yan ng pinakang karton sa likod, pampatigas, para hindi po mangalat yung candle sa loob. Diba? Sana hindi pa late yung video po natin kasi bagay na bagay po ito ngayong
undas. Kung hindi man po natin gawing extra income, is tayo na po yung gumawa ng kandila na dadalahin po natin. Tapos lagyan po natin ng scent oil, diba? Naku, bongga yung amoy. Tapos, itong mga nakalagay sa baso na to, pwedeng kasama na. So, mas may bebenta natin ng maganda kasi meron na siyang lalagyan, diba? O kaya naman, pwedeng hindi natin isama yung baso, tatanggalin lamang po natin. Kumbaga, pinakanghulmahan lamang po natin ito. Ngayon, kung natatandaan nyo, naglagay tayo dito ng dishwashing liquid para hindi po tayo mahirapan sa pagtatanggal po nito. So, ang gagawin nyo, i-slide nyo po muna yung candle. Huwag nyo po basta bubunutin. Baka mamaya pag bunot nyo, matanggal din po itong nylon na ito. So, i-slide nyo muna hanggang sa kumawang siya. Yan, basta umipod na po yan, okay na po yan. Pwede na po nating higitin. O, diba? O. Tapos ito yung nilagyan natin ng scent. Ang bango nito mga katipid tips. Mamaya itatry natin. Okay, so hindi ko na siya tatanggalin lahat. Nagbigay lamang po ako ng example. Ang ganda din ng iba't iba ang kulay, diba? Oh, 'di ba ang cute? Meron ding mga nagagamit ng mga hulmahan na yan, nylon. So ayan, madali lang siyang tanggalin kasi babaligtarin niyo lamang. Yan na. Meron na po tayong bulaklak. Ito ba? Ite-testing naman po natin yung candle po natin. Baka mamaya, 'di ba, hindi naman lumilingas o kaya ano pa bang pwede? Diba? Yun lang naman pwede. Baka mamaya hindi sumisindi yung candle natin. So, ngayon itatry po natin. At syempre, kung mabango ba at yung inilagay nating scent is aamoy ba. Ayan. Wow! Ayaw sumindi. Wow! Ayan na siya. Very good! Happy birthday to you! Gawa ng candles si Mami, oh. Tapos ito, alam nyo ba, kaya ako nagawa nito kasi meron kaming binibili sa SM, medyo maliliit nga lamang po dito. Yung candle na merong scent, kasi para dito po yon. Itong violet natin is may scent ito. So, ilalagay lang natin sa ibabaw. Gagamit po na tayo nitong tea light na tinatawag. So, ito yung pinandi-display namin sa mga table. Tapos kapag merong kaming dadating na bisita, so 'di ba, para may pabango yung bahay. Pag natunaw po 'yan, hahalimuyak na yung bango niyan. Tapos ito yung may scent din natin. So ita-turn off natin ang mga light. Tingnan natin kapag madilim. So, diba? May magagamit na tayo pag nag-brand out. Ang dami nating candle ngayon. Ang bakas ng ilaw, oh. O, sige, open mo na ulit. Hindi tayo makita. So, okay na yung candle natin. Tingin ko naman po, nagawa naman po natin ng ayos. So, yung pinakang scent na lemon is maamoy po talaga natin. So, madaming scent, yung pwede po natin pagpilian. So, makikita naman natin na talagang ang ganda ng pagkakasindi. Talagang matatawag nating candle. So, natutuwa naman po ako kasi nakapag-DIY po ako ng candle. Imagine, nakagawa po tayo ng sarili po nating kandila. At hindi lang po basta kandila. Nakapaglagay tayo ng kulay. Tapos bukod doon, nakakatuwa kasi ang bango. Bumibili po talaga kami ng candle na mabango na inilalagay po namin dito. So, 'di ba? Dati bumibili lang kami, ngayon parang tingin ko is magdi-DIY na lamang po kami. Mas marami pa yung magagawa. Kasi mahihilig po talaga kami sa kandila na merong pabango, na merong amoy. So, 'di ba? Sino hindi matutuwa nun? Lalo na kung mahihilig din po tayo sa mga candle, yung candle na bababango, candle na makukulay. So, sigurado magiging happy din po kayo dito kapag nakapag-DIY po tayo. Ngayon ay mag-costing na po tayo. Mabilisan lamang po ito at hindi na po natin i-costing sa lahat ng pinaglagyan po natin. Ang i-costing na lamang po natin ay itong nasa shot glass. Estimate ang nakalagay po dito ay 45 ml. So ngayon, yung 1 kilogram na paraffin wax, niluto na natin nung nag-melt na siya.
ang kinalabasan po nun ay 1,500 ml. Yung 1,500 ml nung nagmelt na, i-divide po natin sa 45 ml na sukat dito sa shot glass. At ang kalalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 33 na 45 ml. So, ang presyo po nito, yung 1 kilo is 140. Mag-plus na din po tayo ng shipping kasi hindi naman natin lagi masasabi na pre-shipping fee po tayo. So, magkakaroon total ng 178 pesos. I-divide po natin sa 33 at ang kalalabasan po nun, 5.39 po ang magiging puhunan sa candle po lamang. Ngayon, sabihin na po natin na 6 pesos para sa dye color na ilalagay po natin kung maglalagay po tayo ng kulay. At mag-plus na din po tayo ng piso para sa scent kung maglalagay po tayo at sa nylon wick na ilalagay po natin dito po sa pinakang nicha. Ngayon, mag-plus na din po tayo ng piso para sa labor at gas po natin kasi isang piraso lamang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya may total po na 8 pesos. Ito, estimate, pwede natin siyang ibenta ng 12 to 15 pesos. Pero para sa akin, 15 pesos is okay din po ito. Kasi medyo malaki na din po ito, merong kulay, at meron na din pong scent. So, kapag minus natin yung puhunan na 8 pesos, posible po tayong tumubo ng 7 pesos po kada isang candle. So, kapag tinimes po natin yun sa 33, posible po tayong tumubo ng 231 dito po sa 33 pieces o sa 1 kilogram na ginawa po nating candle. Halimbawa, ginawa natin tong extra income. Ngayon dadating yung November 1. Sinipagan natin ang paggagawa at saka pagtitinda. Halimbawa, naka 10 kilos tayo ng candle. So, posible po tayong tumubo doon ng 2,310. So, diba, ang laki ng posibleng tubuin sa 10 kilo lamang po yon na paraffin wax. So, kung gagamit po tayo ng mga packaging, i-additional na lamang po natin yon sa pinakang puhunan po natin sa candle po natin. Kasi pwede din po ito sa Pampasko, sa Valentine's, kahit ano na pong okasyon, ang kandila po ay in demand na po talaga. Candle kasi yung candle is isa na po sa nagpapaganda, nagpapabango ng buong bahay po natin. Okay? Nakaka-relax siya, diba? Ganda na may mga kulay, no? Napaka-colorful. Yeah. Nakakatuwa naman siya. So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye!